Kabanata 6691-6695. Okay, tapusin na natin ang kalokohan dito. Parang nawawalan na ng pasensya si Sherlock. Agad niyang pinatay ang tabako sa kanyang kamay, saka pinaningkitan si Evorin's Savior. Bibigyan kita balang araw. Bukas, gusto kong makita ang lahat ng miyembro ng Savior family sa Walls Inn na lumuhad sa harap ko, at i-account ang lahat ng asset. At saka, ikaw, kailangan mo akong hintayin sa presidential suite ko bukas ng gabi. Tinuro ni Sherlock sina Yvonne Savior at Shawan Savior. Hindi ko ginawa ang parehong, kaya pasensya na. Mula ngayon, wala ng Savior family sa Walls Inn. Matapos iwanan ang mga salitang ito, ngumiti si Sherlock ng malaswa, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at aalisin na sana ang mga tao sa paligid niya. Ang grupo ng mga miyembro ng Savior family ay lahat ay may mga pangit na mukha. Namula ang mukha nina Yvonne Savior at Shawan Savior sa galit. Sa tingin ko hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Sa oras na ito, nakatayo si Harvey York habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Magpapakilala muna ako, isa ako sa mga shareholder ng Savior family. Mayroon akong masasabi tungkol dito. Sa tingin ko ayos lang kung gusto mong bawiin ang mga bagay-bagay. Ang pamilya ni Savior sa Walls Inn. Naaalala ko na sa mga suburb ng Walls Inn, ang Savior family ay namuhunan sa 12-dosenang mga shared toilet. Pwede namang ibigay sa iyo yung mga asset. Tsaka ang bango-bango ng bibig mo, malamang kailangan mong pumunta sa banyo para kumain ng ilang beses sa isang araw. Ako ang gumawa ng sarili kong desisyon. Ito ay para sa iyong kaligtasan sa pagkain. Huwag mong ipilit. Nagsalita si Harvey York na may kalahating ngiti, ngunit ang kanyang panlasa sa mga salita ay maaaring makasakit sa isang tao hanggang sa mamatay. Ikaw ba yon, Harvey York? Ang taong tumangay sa kabataang henerasyon ng martial arts world ng isla. Huminto si Sherlock, at tumingin kay Harvey York na may kalahating ngiti. Speaking of which, kuripot ka talagang tao. Sinamantala ka ng pamilya Savior sa Walls Inn, hindi ka lang nagalit, tinulungan mo pa sila. Ano, gusto mo talagang kumain ng malambot na kanin ng Savior family? Sayang naman, kahit kainin mo itong malambot na pagkain, sa tingin mo ba qualified ka talagang mag-represent ang pamilya ni Savior sa Walls Inn? Nakakatawa lang yan. Biglang ngumiti si Patriarch Savior, at sinabing, paumanhin, Harvey. Si York ang pinakamataas na manugang na nakikita ko. Para sa akin, hindi lang siya ang makakatawan kay Yvonne Savior at Juan, maaari rin siyang kumatawan sa buong Savior family sa Walls Inn. So, ang sinabi niya ay ang ugali ng Savior family sa aming Walls Inn. 12-dosenang shared bathroom ang ibibigay sa iyo. Kung hindi sapat, maaari kong personal na pondohan at bumuo ng ilang higit pa. Habang nagsasalita, sumulyap si Patriarch Savior kay Harvey York. Tinataya na sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Savior, kakaunti ang mga tao ang maglalakas loob na harapin si Sherlock sa ilalim ng ganitong mga kalagayan. Very good, very good. Saglit na natigilan si Sherlock, na para bang hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Patriarch Savior. Katumbas ito nang sinampal siya ni Harvey York sa mukha, at pagkatapos ay tumalon ang matandang si Patriarch Savior para gawin ang kutsilyo. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Sherlock, tumingin sa Patriarch Savior ng masama sa isang sandali, pagkatapos ay tumingin kay Harvey York, at sinabi ang bawat salita. Anak, dumating ang mga tagalabas upang makialam sa mga gawain ng ating Savior family. Simula noong ginawa mo ito, dapat ay na-anticipate mo na ang mga kahihinatnan. Ako ay palaging isang taong makitid ang pag-iisip, at gagantihan ko ang mga taong nagpapasaya sa akin ng 10 beses. Sana hindi ka magsisi sa huli. Bahagyang ngumiti si Harvey York, humakbang at biglang sinampal ng likod ng kamay si Sherlock sa mukha. Snap! Kung kailangan mong magbayad ng 10 beses ngayon, hindi ba dapat magbayad ka ng 100 beses ngayon? Wow! Agad na sinampal si Sherlock ng sampal ni Harvey York. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng dugo. May mga dilaw ng ngipin sa dugo, na mukhang nakakagulat. At the same time, sobrang namamaga din ang kalahati ng mukha ni Sherlock. Natigilan siya. Kung tutusin, walang sinuman sa matataas na uri sa Estados Unidos ang nang-ahas na tretuhin siya ng ganito. Kahit na ang ilang mga konsorsya na nakatayo sa tapat ng bawat isa, kahit na sa ibabaw,
ay napaka-ipokrito at magkakasuwato. Gayunpaman, ngayon ay may isang talagang hindi nagbigay pansin sa mga patakaran ng bilog, at sinampal lang siya nang siya ay lumitaw. Ito ay simpleng hindi mabata. Kaagad, ang galit na si Sherlock ay nagtaas ng ulo, tumingin kay Harvey York, at sinabi sa isang mahiyaing boses, "How dare you hit me? Nililigawan mo ba si kamatayan?" Snap! Hindi nagsalita si Harvey York, at muling hinampas ang kanyang forehand. "Anong nangyari sa'yo? Snap! Makapal ba ang balat mo? Masakit pa ba kapag sinaktan kita? Snap! Kahit sinaktan kita ng 10 o 8 beses, anong magagawa mo sa akin?" Habang nagsasalita, si Harvey York ay hindi magalang, at sinampal siya ng higit sa 12 forehand at backhand. Si Sherlock ay binugbog na may bagbog na ilong at namamaga ang mukha, pongol, at tuluyang bumagsak sa lupa na nakatikip sa kanyang mukha at patuloy na kumikibot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na pumunta siya rito para ipakita ang lakas niya ngayon, at hindi niya lang tinapakan si Harvey York sa mga talampakan niya. Paano pa siya makakaranas ng ganoong kalaking kawalan? Para kay Sherlock na mayabang at feeling superior sa iba, nakakahiya talaga ang eksenang ito. Sa pag-iisip nito, agad na nakalimutan ni Sherlock ang kanyang orihinal na plano, iwinagayway ang kanyang kamay, at mariing sinabi, "Ilipat mo siya. Akin ang kamatayan." Nang marinig ang kanyang utos, 12 ng mga Gin Master ang humakbang at humakbang. Ang mga taong ito ay may higit o mas kaunting pinagkadalubhasaan ang ilang tinatawag na mga kakayahan, at sila ay lubos na kumpiyansa sa sandaling ito. Ang kidlat ay kumislap sa mga palad ng ilang tao, ang mga mata ng ilang tao ay kasing lamig ng yelo, at ang mga kamisete ng ilang tao ay direktang pumutok, at ang mga kalamnan sa kanilang katawan ay namamaga ng ilang beses sa isang iglap. Gayunpaman, hindi gaanong magalang si Harvey York sa mga genetic warrior na nag-activate ng kanilang supernatural na kapangyarihan at sinampal sila. Nang muli siyang tumayo sa harap ni Sherlock, 12 ng genetic warriors ang lahat ay bumagsak sa lupa at kumaybot. Kaagad pagkatapos, muling lumitaw si Harvey York sa harap ni Sherlock, at sinampal si Sherlock na kakaalis lang muli ng baril sa kanyang kamay. Tulad ng isang patay na aso, si Sherlock ay bumangga sa gilid ng bulwagan at bumangon, tinakpan niya ang kanyang namamagang mukha at mariing sinabi, "Isumbong ang mga opisyal, dali." Ito ay isang diplomatikong insidente. Gaano kalaki ito para sa akin? Gusto kong maglakad-lakad ang batang ito nang hindi kumakain. Bahagyang gamaan ang ekspresyon ni na Yvonne Xavier at Rodrigo Xavier. Tanging ang ekspresyon ni Patriarch Xavier ang nanatiling hindi nagbabago. Hayaan mo silang magsumbong sa pulis. Hindi hinayaan ni Harvey York na may hamarang sa kanya, ngunit ibinuka niya ang kanyang bibig na may kalahating ngiti. Ang King Law of Great Country H ay malinaw na nagsasaad na ang iligal na pag-aari ng mga baril ay isang krimen. Gusto kong makita kung paano haharapin ng mga tao mula sa istasyon ng pulisya ang taong bumugbog sa akin pagkarating nila. Mas mabuting makipagdeal sa mga may dalang baril. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, bahagyang nagulat ang abogado sa tabi ni Sherlock. Sa oras na ito, huli na para pigilan niya ito. Hip beep beep. Di nagtagal, lumitaw ang higit sa 12 opisyal na sasakyan ng istasyon ng pulisya, at mabilis na lumabas ang isang malaking grupo ng mga detective. Tumingin sa audience ang detective na nangunguna sa team, at pagkatapos makumpirma na ito ang teritoryo ng Xavier family sa Wallstein, huminga siya ng malalim. Sa isang hininga, sinabi niya, "Anong nangyari? Anong nangyari? Ang iyong Great Country H ay lumalabag sa batas. How dare someone hit someone in broad daylight?" Sa sandaling ito, nagngangalit si Sherlock at ibinuka ang kanyang bibig, at kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Harvey York. "Nakita mo ba iyon? Tinalo ako ng taong ito, at natalo ako. Gigil, hulihin ang mga tao, magmadali at mahuli ang mga tao. Ako ay isang dayuhang panauhin mula sa Estados Unidos. Kapag ako ay nasaktan at hindi mo ito inaalagaan, kami sa Estados Unidos ay hindi ka makakain." Naalala ko na namamaga yung mukha ko at natamba yung ngipin ko ni Harvey York. Ang pinakagustong gawin ni Sherlock ngayon ay direktang patayin si Harvey York. Nang marinig na ito ay talagang isang diplomatikong insidente, lahat ng mga ahente na naruroon ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya.
Ang ganitong bagay ay maaaring malaki o maliit, kung hindi mahawakan ng mabuti, masisira ang kanilang karera. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang mga ahenteng ito ay halos tumalikod at umalis, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa Dragon Palace, na responsable para sa mga panlabas na gawain sa pagitan ng 4 na haligi, upang harapin ang bagay na ito. Inspector, ano ang kahalagahan ng pakikipaglaban? Nagsalita si Harvey York sa tamang oras. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay na ako, ang taong gumawa nito, ay ipapadala sa bilangguan ng ilang araw, hindi ito masakit. Ngunit, bago mo arestuhin ang mga tao, may gusto akong sabihin. Ibig sabihin, itong grupo ng mga tao ay biglang sumabog sa isang pribadong bahay, pagkatapos ay naglabas sila ng mga baril at akmang aatake. Ang haring batas ng ating dakilang bansa ay malinaw na nagsasaad na walang sinuman ang maaaring umawak ng armas ng ilegal. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay ilegal na humahawak ng mga baril at naghahanda na saktan ng mga tao, kaya hindi ko maiwasang gawin ito. Sa aking palagay, hindi lamang ako inosente, ngunit dapat mo akong bigyan ng isang mabuting mamamayang medalya. By the way, kung hindi ka naniniwala sa akin, you can check the surveillance at home. Bukod dito, ang mga baril sa kanilang mga braso ay matibay ding ebidensya. Sa palagay ko sa ganoong sitwasyon, kahit na isang dayuhang panauhin ang hindi nakakaunawa sa mga patakaran ng ating dakilang bansa dapat mong ipatupad ang batas ng walang kinikilingan at alisin ang mga ito sa loob ng 10 araw at kalahating buwan. Of course, you don't need to do this. At worst, I'll expose the matter to the internet. I'm sure maraming tao ang lalabas para itaguyod ang hustisya. Nang marinig ang mahusay na pagsasalita ni Harvey York, kakaiba ang hitsura ng isang grupo ng mga tiktik mula sa istasyon ng pulisya. Tama si Harvey York. Ayon sa King's Law of the Great Country of ang ilegal na pagmamayari ng mga baril ay itinuturing na isang krimen na dapat harapin muna. Kung tungkol kay Harvey York na nagiging mas impulsive at nananakit ng mga tao gamit ang kanyang mga kamay, ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari ng maraming beses araw-araw, kaya hindi ito mahalaga. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ng mga ahenteng ito ay hindi sinasadyang nahulog kay Sherlock. Agad na umikot ang mga talukap ni Sherlock. Hindi niya inaasahan na ang batas ng hari sa Great Country ay ibang-iba sa batas ng hari sa United States. Pagkatapos siya ay naging mahinahon muli, at sinabi sa isang malalim na boses, Harvey York, nababaliw ka na ba? Iwan mo na sa police station. Tinakat ako ng Big Country Tama, armado ako ng baril, pero kahit na nilabag ko ang King Law of Great Country dahil dito, hindi ka qualified na parusahan ako. Higit sa lahat, ay deport mo na lang ako. Ano pa bang magagawa mo sa akin? Habang nagsasalita, agresibong hinampas ni Sherlock ang mesa. Bahagyang sinabi ni Harvey York, mabuti ng i-deport, itong mga dumi ng daga ay dumarating sa ating Big Country at wala silang magagawang mabuti. I-deport ang lahat, iligtas ang pag-aalala at pagsisikap. Anyway, since this matter has been brought to the table, kung gayon, dalawa lang ang resulta, sundin ang batas ng hari, o lumabas. Sa pagsasalita tungkol dito, sinulyapan ni Harvey York si Rodrigo Xavier, at sinabing, Young Master Xavier, hayaang may kumuha ng mga talaan ng pagbabantay at ipakita sa mga tiktik. Hindi nagtagal, nagpadala si Rodrigo Xavier ng isang tao para ihatid ang tablet computer. Mayroon lamang isang video sa computer, ito ay ang eksena ng paglabas ng baril ni Sherlock. Nang makita ang eksenang ito, kumurap ang grupo ng mga ahente, saka nagkatinginan. Sinabi ng nangungunang tiktik sa malalim na boses, halika rito, dalhin mo si Mr. Sherlock at ang kanyang partido pabalik sa istasyon ng pulisya, at tanungin sila ng mabuti. Pagkatapos magsalita, tumingin muli ang inspector kay Harvey York at sinabing, Young Master York, biktima ka man o hindi, dapat kang bumalik sa amin upang tanggapin ang investigasyon ngayon. Hindi tayo gagawa ng masama sa sinumang mabuting tao, at hindi natin patatawarin ang mga makasalanan. No problem, how you want to investigate, I accept it all. Nagkibit-balikat si Harvey York, at sumang-ayon ng walang pagtutol. Maya-maya, 6:00 na ng hapon. Pinalaya ng mga abogadong inupahan ng pamilya Xavier si Harvey York sa piyansa. Totoong lumipat si Harvey York, ngunit siya ay nasusukat,
si Sherlock at ang mga genetic master sa paligid niya ay walang kalahati sa kanila na malubhang nasugatan. Kaya pagkatapos magbayad ng piyansa ng ilang milyon, maaari siyang umalis. Sa kaibahan, si Sherlock at ang kanyang grupo ay may hawak na baril ng ilegal. Sa Big Country H, ito ay malinaw na isang krimen, nang walang malinaw na investigasyon at interogasyon, pabayaan ang piyansa. Imposibleng hayaan silang magpahinga kahit saglit. Totoo na ang mga mahuhusay na tao ay lumalabas mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at pinapalitan ng mga bagong henerasyon ng luma. Nang makitang papalabas si Harvey York, bumaba si Patriarch Xavier sa isang Toyota commercial vehicle, at tinapik-tapik si Harvey York sa balikat ng may pasasalamat. Matapos titigan ni Yvonne Xavier si Patriarch Xavier, tumingin siya kay Harvey York at mahinang sinabi, "Young Master York, ang ganitong uri ng tao ay talagang walang karapatang dumihan ng iyong mga kamay. Kung mayroon kang criminal record dahil dito, ano ang dapat mong gawin?" Bahagyang ngumiti si Harvey York, at sinabing, "It's just a trivial matter, kahit ilang araw akong manatili sa loob, ayos lang. Ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ay dahil ang mga tulad ni Sherlock ay laging mayabang at nangingibabaw. Ngayon, kahit gaano pa niya maipaliwanag, gaano man siya konektado, kahit na mayroong isang diplomatic note mula sa panig ng US. Kakailanganin ni Sherlock ng hindi bababa sa 72 oras upang lumabas. Ano ba ang dapat gawin sa panahong ito? Hindi ba kailangan kung turuan ka ng Xavier family?" Nang marinig ang mga salitang ito, napagtanto ni Yvonne Xavier, na nag-aalala ngunit nalilito, na si Harvey York ay hindi kumikilos ng padalos-dalos, ngunit gumagawa ng isang bagay na may layunin. Naunawaan din niya ang papuri ni Patriarch Xavier kay Harvey York. Sa pagkakataong ito ay ngumiti si Patriarch Xavier kay Harvey York at sinabing, "Young Master York, huwag kang mag-alala. Kahit na ang aming Xavier family ay hindi gumagawa ng maraming bagay tulad nito, alam namin ang proseso." Bagaman, lumingon siya para tingnan si Rodrigo Xavier, at sinabing, makipag-ugnayan sa domestic at international media para iulat ang bagay na ito sa panapanahon, at ang isang lalaking tulad ni Sherlock ay siguradong gagawa ng gulo sa Estados Unidos. Ilabas ang mga bagay na iyan, ipaalam sa mga tao ang tunay niyang mukha. Mas mabuting maghanap ng ebidensya na may nasugatan siya gamit ang baril. Kung gayon sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang presyon na kailangan nating dalhin sa Big Country H ay napakaliit. Sa ganitong paraan, maaaring itago ang Sherlock sa loob hanggat maaari. Kahit hindi ito magawa, ipaalam sa publiko na siya ay tunay na kriminal. Sa ganitong paraan, kahit anong ebidensya ang ibigay niya sa hinaharap, walang maniniwala sa kanya. Bahagyang tumango si Rodrigo Xavier, at sinabing, "Naiintindihan ko, gagamitin ko ang kapangyarihan ng Dragon Prison para harapin ang bagay na ito." Umiling si Patriarch Xavier at sinabing, "Ang ating Xavier family ang hahawak sa bagay na ito. Kung kinakailangan, pupunta ako sa Dragon Palace para ibenta ang dati kong mukha." Ang enerhiya na magagamit ng Dragon Prison ay ginagamit upang harapin ang mga problema. Isa pa, ipakalat ang iyong mga kamay at i-activate ang lahat ng contact at especially iya sa Island Nation. Sa anumang kaso, siguraduhing hanapin ang mga orihinal, kopya at iba pang ebidensya ng mga kontratang pinirmahan namin sa mga taga-isla noon, at sirain kaagad ang mga ito. Ito ay mabilis, at kailangan itong gawin bago lumabas si Sherlock. Kung hindi natin ito malulutas, ang pamilya Xavier ay haharap sa hindi maisip na mga problema. Nagsalita si Patriarch Xavier na may mabigat na mukha. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, at sinabing, "Patriarch Zia, hayaan mo akong makialam sa bagay na ito. Kilalang kilala ni Yvonne Xavier ang Sky Corporation ko, kaya kung kailangan mong gamitin ang enerhiya ng Sky Corporation, o kahit kailangan mo akong kumilos, buksan mo lang ang iyong bibig." Sa pagkakataong ito, kaharap ang Xavier Family Consortium mula sa Amerika. Union. Sa totoo lang, nagkataon lang. So much so that I can really think that this incident is a follow-up to the Shinto school. Ang taong nasa likod ng mga eksena na nagmamanipula sa bagay na ito ay dapat na isang tao. Amerika. Ang layunin ay hindi lamang upang i-target ang Xavier family, ngunit mas malamang naguluhin ang Great Country Age. Kaya, bilasan mo, at dapat mong tapusin ang gawain.
Gusto kong kontrolin ang mga posibleng panganib at pagkalugi sa pinakamababa. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, medyo nagulat si Patriarch Xavier. Ang iniisip niya ay ang mga gawain lamang ng Xavier family, ngunit sa hindi inaasahan, ang iniisip ni Harvey York ay ang mga gawain ng buong Great H country. Bagamat tila exaggerated ang sinabi ni Harvey York, from a certain perspective, hindi naman ito exaggerated. Sa sandaling mayroon talagang mga bakas ng mataas na antas ng aksyon mula sa US sa likod ng mga eksena. Kung gayon kung mabibigo ang isa na harapin ito ng maayos, mawawala ang pambansang lakas ng Great Country H. Sa pag-iisip na ito, hindi tinanggihan ni Patriarch Xavier ang alok ni Harvey York na lumipat. Ngunit mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag para ayusin ang mga bagay. Kasabay nito, ipinagkaloob din niya ang ilang awtoridad kay Yvonne Xavier, malinaw na umaasa na gagamitin niya ang lakas ni Harvey York upang mahanap ang kailangan nila sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos ayusin ang mga bagay na ito, si Patriarch Xavier ay tumingin pa rin kay Harvey York na may medyo malalim na ekspresyon. Makokontrol ba talaga ang lalaking ganito ng tanga kong apo? Or should I say, is it really a good thing na buong puso kong gustong maging manugang si Harvey York? Nang gabing yun, gabi na. Isang napakatagong pribadong club sa Walls Inn, sa pagitan ng pinakamataas na parisukat sa mundo na Suzhou at Hangzhou. 12 babae na may magagandang mukha at kaakit-akit na mga figure ang sumayaw sa gitna ng dance floor. Napapaligiran ng sinaunang pipa, sitar, at iba pa, kapag lumalabas ang tunog ng musikang sutla, parang nakikinig ng musika sa bakod noong unang panahon. May hawak na tasa ng tsaa ang matikas na lalaking nakasuot ng puting suit, umiinom habang hinahangaan ang magandang tanawin sa kanyang harapan. Kung may naruroon mula sa senior management ng Walls Inn, makikilala nila sa isang sulyap na ang taong ito ay si Jonathan Leduc, ang pinuno ng 4 Young Masters ng Walls Inn at ang unang Young Master ng Walls Inn. Nang matapos ang kanta at nagpahinga ang mga mananayaw, dahan-daang itinulak ang pinto ng kahon, at pagkatapos ay mabilis na pumasok ang isang figure. Ang taong ito ay napakatangkad at malakas sa hitsura, na may kaunting kakaibang ugali ng isang tawista. Ngunit kapag nasa harap niya si Jonathan Leduc, para siyang aso sa alikabok. Ang taong ito ay nakakagulat na isa sa mga kanang kamay ni Jonathan Leduc, si Alter Oviedo na kilala bilang isa sa mga hari ng Walsing Street. Sa oras na ito, mabilis na naglakad si Alter Oviedo sa gilid ni Jonathan Leduc, at sinabi sa mahinang boses, "Young Master Leduc, talagang isang krimen ang abalahin ang iyong pahinga." Gayunpaman, ang subordinate na ito ay may mahalagang iulat, "Mangyaring patawarin mo ako.